Anong reprobate? Ang reprobate mind, kung sa Bisaya, dunot na kasing-kasing. Hindi na alam mag-discern what is good or bad. Kala lahat ginagawa tama para sa sarili nila. Para lang silang complacency, silang sariling kasiyahan sa buhay, nagmamayabang sa buhay na hindi nila naintindihan ng sarili na. Speaking with lies and hypocrisy. Ng salita ng kasinungalingan at puro kayabangan pa ibabaw. Kaya tayo sa Cagayan de Oro, salamat sa iyong panampalataya sa Diyos. Na walang nabibihag ng mga taong ginagamit ng kaaway. Salamat for your faithfulness and obedience sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapangaral ko ito kahit sa mahuling araw dapat malaman ang mga Kristiyano baka dumating sa ating buhay ito. Ang Espiritu din tayo hayag, ngunit sa hayag sinabi ng Espiritu na sa huling panahon, ang iba ay magsisitalikod sa panampalataya at makikinig sa mga Espiritong mapaghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Palagpakan natin, Diyos. Amen? 2 Thessalonians chapter 2 verse 1, ano pang sinasabi bilang paalala sa atin? Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, ang talata ay 1. Ngayon, aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Isukristo at sa pagkakatipon sa Kanya. 2, huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong magbabagabag, maging sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Paalaala. Now I beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus Christ, by the gathering together unto Him. Sa ating pagsama-sama, we are gathering here today. But you so not shaken in mind. Hindi kayo magugulimihanan sa inyong pang-iisip. Or be troubled, mag-alala. Neither by spirit, sa espiritu. Marami mga espiritu na paghikayat. Or by word, sa mga narinig nyo ng mga nababasa nyo ng mga salita. Or mga liter. Or from us, para sa amin. As the day of Christ is at hand. Ang araw ng Panginoon ay malapit na. Pag ito yung makikita nyo. Let no man deceive you by any means. 3. Let no man deceive you by any means. Bantay kayo. Nga walang makadaya sa inyo nga sinumang tao sa lahat ng bagay. Pakinggan nyo po yun, basahin nyo. Let no man deceive you. Tao lang mag-deceive. By any means. Lahat ng pamaagi, lahat ng bagay, lahat ng pamaagi niya, in any means. For that day that shall not come, except there shall come falling away first. Ito yung mga tanda. Except, maliban nga, maraming munang mabagsak, mawala, matumba sa panampalataya. Except there come a falling away first. Maliban, darating muna daw ang maraming mabagsak, falling down, away, running away, first from the Lord. And that man of sin will be revealed. Yan. Ang anak ng kapahamakan, kasalanan, ipahayag. The son of perdition. The son of perdition, anak ng kapahamakan ng kaligtasan ng tao. Son of perdition. Palakpakan natin, Diyos. Kapahamakan ng kaligtasan. Son of perdition, yung tao ng 666. Amen. Huwag kayo padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagkataliwakas at mahayag ang taong makasalanan at ang anak ng kapahamakan. Kaya pag mamalikod na kayo dito sa Panginoon, delikado na po yun. Amen? Amen.
Kahit any means, sa anumang paraan, kumapit kayo sa Diyos. Huwag kayo magpadaya kahit kanino man, sino mang tao na marinig nyo sa social media nagsasalita against the church. Tao yun. Sabi yung mag-deceive kayo. Sa lahat ng panahon, in any means, huwag kayo magpadaya, mga minamahal. Kayo once padaya, kayo madala, kayo mabihag, kanula sa magandang mga salita. Mapahamak ang iyong kaluluwa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya marami talang mawala sa buong katotohanan. Marami mawala. Doon kami sa Iloilo, beloved Minister James, kasi may mga ibang kapatid doon na mga sincero, nag-chat sa ating beloved Mr. Pods, hihintayin daw siyang desisyon sa mga saito ng unang preacher sa unang wala na. Nalaman, siya lang palang gusto. Yung side ng kabilang preacher, ayaw pala. Kaya, sabi, tomorrow ang beloved Mr. James, sa katapusan salita, so si Kuya Andy, ang amin inano dito na siya lahat manguna sa inyo dito sa buong Panay. Pagkatapos, sabi, pwede magsalita, tumaas tong mga ilang tao to na mga sakop ng dating preacher, ng mga na-deceive, hindi nakaunawa. Sabi, pwede ba, Mr. Beams, na may prayer well naman kami pumili, okay naman namin kay Kuya Andy, pero hindi pa namin matanggap na siyang manguna sa amin. Kung hindi sa iba lang kami session. Sabi po, hindi pwede pabibigyan yung prayer will nyo. Sumunod kayo sa patakaran sa iglesia. Sabi niya, blessing if you obey, and of course if you disobey. So, delikado kayo. Yun, sige, sabi ni Members Kuya, sige lang, hindi basta-basta magkaroon ng transition, pag-pray lang natin, basta nagbigay kami authority para sa kanila. Ngayon, namin silang istorya, parang ako pang pinakitang mali. Di pagsalitang isa, tagtayo ako, pwede magsalita. Okay. Next-explain ko lahat sa kanila yung pangyayari. Kaya kami nga mga manggagawa, mga preachers, hindi kami basta-basta pupunta sa ibang lugar na magpipreach without the approval ng mga beloved children. Punta ko sa Sara, sa inyo sa Ruwas, hindi ako nagpunta mag-preach sa sarili ko. Inutusan ako ng beloved children. Para ipaliwanag sa inyo yung tamang pangangaral, pagsunod, tamang recognition, tamang salutation, tamang pag-grade, tamang pagrespeto sa tao na Diyos, sa propeta ng Diyos, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, marami ang naniniwala din, kaya napunta sa atin yung kabilang lugar, sa Sara, ganun. Sila, ayaw sumunod ng ilang nanguna. Sabi, lalabas daw. Paglabas, hinakot yung mga katiran. Parang minali pa nila nga nagpagawa daw ko ng simbahan. So, hindi. Kaya kami nagpagawa ng simbahan kay ayaw makinig din yung preacher sa beloved children nga, Kuya, please tell siya, preacher na to, bumalik silang dating simbahan. Hindi siya bumalik. Kaya sabi ko, hindi siya sumunod. Kaya nagpatayo kami ng simbahan dahil sabi pa, alagaan mo yung nakaunawa, kuya, at sumunod sa'yo. Yun ang ginawa namin. Nang sinabi ko lahat, natulala sila kasi sinabi pa sila kasinungalingan. Tinwis nila. Hindi ako nagsira ng yung panampalataya. Sumunod na ako sa utos, kabutihan ang ginawa ko. Ayaw nyo talaga sumunod makinig, yun na problema. Kung gusto nyo sa akin, alagaan ta kayo. Kung ayaw sa akin, wala akong problema. Dahil kami sumusunod lang sa kalooban ng ating Panginoon. Ganon, parang nahiya sila, ganito, bahala kayo. May isang kapatira na sincero, yun tanda nagpaliwanag kay beloved Pods. Sabi niya, Kuya, nakita ko na sila talaga hindi sumunod. Wala silang pagpapasakop, iba yung katuruan nila. Nakita ko dito po, sa kay Kuya, hindi kahabagan lang. Kaya, hindi ko iwanan ng gawain, ipaglaban ko yung tamang kaayusan ng gawain. Kaya salamat sa mga Kristiyanong nakaunawa ng tamang may kaayusan sa gawain. Yung mga hindi sumusunod, yung na-deceive ng kaaway.
Totoo talaga. Sa uling araw, ma-deceive sila. Except the coming first. Maraming na-deceive. Let no man deceive you by any means, for that they shall not come except there shall coming away first. Marami mo nang mapapahamak, marami mo nang madaya, marami mo nang tatalikod sa ating Panginoon. Pagdating ng panahon yun, pag marami nang tatalikod sa Diyos, ipahayag na yung anak ng kasalanan, anak ng kapamakan, yung tatayo sa trono nga, itaas yung kanyang he exalted himself as God, seated in the temple, and he exalted himself as God. Hindi man talaga sa Diyos. Amen? Opposite and exalted himself above all that is called God, or that is worship, so that he is God, sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Tao yon. The son of perdition, the son of sin. Alam na yun. Tinuro ko dati yun. Diba? Yun, sa Biblia. Marami mga pangyari. But before that, ito muna mga signs sa paligid. Sabi na Apostoles, Lord, what is the sign of your coming? And what is the sign that the end of the world? Sabi ng Panginoon, mag-ingat na walang makadaya sa iyo. Palagi siya sabi ng Panginoon, take heed that no man shall deceive you. You shall hear war and rumors of wars. Nations against nations, kingdoms against kingdoms, brothers against brothers. Kaya ngayon dito, brothers against brother. Kaya mag-iingat kayo sa mga gawain natin sa bawat mga station. Minsan yung uncle, yung pamangkin, yung kapatid, mag-away-away. Nasa Biblia, brother against brother. Wala naman dapat tayong pag-awayan. Yung pinag-awayan natin, yung pera, mga pledges, mga love offering, mga tithes, hindi naman sa atin yan. Pinagkatiwalaan lang tayo. May magkano lang yung pagkatiwalaan sa atin, maliit na pera, 3,000, 20,000, maliit lang yan, di pa nag-milyon, nag-away na tayo, nagagawa natin ng trono. Magtampo, magmahay, di na magsimba, nakalimutan niya yung pinundar niyang gawain, alisan niya, paano yung mga kamangganak niya na mawala siya, silang titingnan. Hindi niisip ko, so pride, garbo lang, pride lang. Pinasaktan ako, nagtampo ako, nagmahay ako. Hindi na uso yan. Dito bilang Kristiyano, yan ang matanda, sign nga malapit na mabalik ang Diyos, dahil brother against brother. Magkaroon ng variance against brother-in-law, sister and brother, wife and husband, mag-away-away, magkagulo sila. Mga minamahal, hindi natin alam, gawa ng niya Satanas yan. Sa Biblia, nailad ka mo, nadaya ka mo ng kaaway. Sa Biblia, huwag kayo magpaadaya sa kaaway. Sinong tao, huwag kayo magpadaya. Dapat magpakumbaba ang kada isa, magpaubos. Para sa kapayapaan, para sa kabutihan ng iglesia, sa gawain, hindi yung magkanya-kanya tayo, pakita ang abilidad, magaling ako sa iyo, magaling. Wala naman magaling dito. Lahat tayo magaling, pero mas magaling pa sa atin ang Panginoon. Mas maganda sabihin mo, wala akong galing. Para lang akong galingan. Amen. Itataas ka pa ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag pumasok ng kaaway, yung magandang relasyon nyo, guguluhin ng kaaway. Tulad doon sa Iloilo, ginugulong isipan. Ginugulo. Sino author ng gulo? Demonyo. Ang author ng kapayapaan, Ginoo. Saan tayo? Sa gulo, sa kalinaw. Di sa kapayapaan tayo, nasa Diyos yun. Malapit na bumalik ang Panginoon, mga minamahal. Mag-ingat. Pairalin natin ang pag-ibig. Pairalin natin ang kapayapaan. Pairalin natin ang pagpakumbaba. Forgive and forget. Kalimutan at magpatawaran tayo. Importante pagdating ng Diyos, masumpungan tayong dalisay, payapa, putli ang ating puso. Nagmahal tayo sa ating kapwa, wala kang galit yung kapwa, wala kang puot yung kapwa. Pero pagdating ng ating mahal na Panginoon, sigurado pag tunog trumpita, una kang makarinig. Kung may masamang lubis yung kapwa, kahit sumasamba ka pa kahit saan, ang puso mo ay puro hipokrito, hindi ka marapture. You speaking lies, salita ka ng kasinungalingan, at puro hypocrisy, hindi ka marapture.
Kaya mahirap yung sumasamba ka dito, may samang loob kasi yung kapwa. Holy Supper ngayon. Magpatawaran tayo, magyakapan tayo, magmahalan tayo. Sabi ng Biblia, mahalin mo yung mong kaaway, pagkainin mo yung mong kaaway, painuin mo yung mong kaaway. Bigyan mo ng regalo yung kaaway. Amen. Amen. Upang mabuo ang ating panampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Mag-ingat, mga minamahal, ulitin ko, take heed that no man will deceive you. Magbantay na walang tao makadaya, kapwa mo ng Kristiyano gagamitin upang madaya kayo parehas ng kaaway. Hindi ka makabantay, nako. Kala mo tama yung mga sa isip nyo. Kala nila tama yung mga desisyon nila. Kala tama yung sa puso, hindi pala mali, pala yun, mali. Dalawa lang naman yun, tama o mali. Hanapin mo yung tama. Kayong tama, that is in the side, God's sides. Ang mali, sa katatanas yun. Author of kamalian yun eh. Kutor ng kapahamakan yun eh. Ang Diyos, author ng tama. Always right. Amen. Amen. Kaya magbantay tayo, mga minamahal. Ulitin ko, we are in the later times. Sa huling araw na tayo. Kaya makita nyo na ito, 2 John chapter 2 verse 19. Isabi ito, yung ginatawag na apostasy ay pagkasirado ng gospel sa araw ng kapahamakan, mawala sa Diyos. Tatalikod. 2 John chapter 2 verse 19. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang Juan, Second John ba o First John? Chapter 2, verse 19. Bakit na? praise the Lord. Sa unang Juan, Kabanata 2, ang talata ay 19. Sila'y nagsisilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsisilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Amen. Palakpakan natin Diyos. Gandang bersikulo ba? Amen? Amen. Isabi magkaroon muna ng falling away first eh. Marami mo nang malaglag, marami mo nang magtalikod, marami mo nang madaya. Lahat, ito mangyari. Kaya sabi ng Panginoon, yung mga nawala, nadaya, yan ang nagsilabas sa atin. Lumabas dito sa ating kapulungan. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nagsilabas man upang sila'y mahayag na sila lahat ay hindi sa atin. Yan ang matindi nga tanda. Oh, they went us from us, but they were not of us. For if they had not been with us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Kaya umalis sila sa atin, hindi sila para sa atin. Kaya kung para daw sila sa atin, dapat nang natili sila sa atin. Nagpabilin sila dito sa atin. Amen. Umalis man sila, so pinahayag, they might made manifest that they were not all of us. Pinahayag ng Diyos yan sila po hindi talaga para sa atin. Kaya mga lumabas dito, ipag-pray nyo na kung sila para sa atin, babalik din sila sa atin. Kung hindi na makabalik, nako, yan sa Biblia, ginawang pinahayag talaga nga hindi sila para sa atin. Kasi paglingkod sa Diyos, sabi Biblia, whosoever will. Anong ibig sabihin? Ang may gusto lang. Amen? Kaya mga maraming nawala, nagbalik, ay sila ay para sa atin. Kasama natin sila dadalhin sa langit. Amen. Salamat, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil di talaga maiwasan nakasulat sa Biblia.
maraming malimbungan, maraming badaya. Babalik mo na marami munang falling away first. Marami munang aalis. Marami munang tatalikod. Marami munang madaya. Kaya tanan, sa Biblia, magbantay nga walang makadaya sa inyo kahit anumang paraan. Take heed that no man will deceive you in any means. Any means. Lahat ng bagay in any means gawin ni Satanas. Parang Kristiyano, madaya, mabihag niya, mawala sa kanyang presensya. Nakasulat sa Biblia, bago po ang demonyo ng kasalanan, marami munang tatalikod. Kaya nanatili, yun ang balikan ng ating mahal na Panginoon. Mga pure ang puso, sincero sumusunod, hindi gumagawa ng kasalanan. Kaya marami itong Kristiyano lang. Gumagawa pa rin ng labag sa kalooban ng Diyos, gumagawa ng walang kabanalan, gasupak sa patakaran ng church, iba ito ginagamit. Time will come. Hindi man kayo susunod sa patakaran ng iglesia, ang Diyos na mismong papaalis sa inyo dito. Ang Panginoon na mismo ang magpapalabas sa inyo. Kaya sabi niya, maraming lumabas. Palabasin kayo ng Diyos sa kanyang iglesia. Palabasin kayo. Timing, tandaan natin yan. Puti kung lalabas ka lang na walang salot darating sa buhay mo. Pero kung bang nandito ka, hindi ka sumusunod sa patakaran ng church, ilabas ka ng Diyos, baka mawala ka pa. Kaya dito, magbantay kayo magtira. Hindi po ito simba-simba lang. Simba-simba ka lang every Sunday, puri-puri ka dito, puro pag sa labas, gumagawa ka ng kabuktutan. Gumagawa ng kasalanan. Dito, ginagamit ka, pero pag sa labas, gumagawa ng kabuktutan. Hindi ka makatago sa Diyos. Sa tao, makatago. Kay Kuya Andy, makatago tayo. Eh, sino naman ako magbantay palagi sa inyo? Bahalang Diyos sa inyo. Ang Diyos ang nakakita sa inyo. Time will come. Baka dumating yung salot sa inyo. Eh, sabi ni Minister James doon sa meeting niya, ang sumusunod ay pagpapalain. Ang hindi sumunod, sumpa. Ang hindi sumunod, sumpa. To obey is a blessing. Sumusunod ka sa patakaran sa iglesia, sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, pagpapala. Pero kung musuway ka, you disobey the commandments of God, the will of God, course, sumpa ang darating sa buhay mo. Nakakatakot yung sumpa. Iba yung sumpa, curse, kaysa rat. Yung rat, galit, kasuko. Kaya darating sa iyong palo, baka madisgrasya ka, maputol yung buhok mo, maputol yung daliri mo, wrath of God yun. Mapilay ka, mabali ka, wrath of God, galit ng Diyos po.